Ika-85 Kabanata. Ang nakaraan. Nagulat si Nambung Mae nang makita niya si Moyongbo na naging tatlo at ang suntok nito ay malapit nang tumama sa kanya. Sa pagpapatuloy tinitigan ni Nambung Mae ang mga suntok na parating sa kanya na makikita sa kanyang mga mata. Ang mga suntok ay tumama kay Nambung Mae habang siya ay nakadepensa. Napasuka siya ng dugo na tinitingnan niya ang kanyang tiyan kung saan tinamaan siya ng suntok ni Moyongbo. Napaatras si Nambung Mae at makikita ang tatlong bakas ng suntok sa kanya ni Moyongbo. Nahihirapan na makikita sa muka ni Moyongbo na sinabi nito sa kanyang isip na may naramdaman daw siyang kakaiba sa kanyang kamao. Nagulat ito nang makita niya ang kanyang kamay na nagyelo. Nagulat din si Nambung Il nang makita ito na sinasabi sa kanyang isip na ang pamilya Nambung kung saan sila ay nagmula ay gumagamit ng yangki dahil ito ang pangunahing panloob na kinito. Ngunit paano daw niya nagagamit ang napakalakas na enerhiyang yin? Nangungulangot na sinasabi ni Master Gui Myeondok na ang cleansing ice na nasa loob ni Nambung Mae ay gumagana daw ng mabuti. Napatigil sa pag-atras si Nambung Mae at napatingin sa kanyang katawan at nakita na nagyelo ang bakas ng suntok ni Moyongbo. Na sinasabi niya sa kanyang isip na ang cleansing ice daw ay prinoprotektahan ang kanyang katawan. Malalim na nag-iisip na sinabi pa niya na siguro daw ay posible na niyang magamit ngayon ang reversal transitioning. Nag-iipon ng enerhiya sa kamay si Nambung Mae na lumiliwanag ang mga mata habang tinitingnan siya ni Moyongbo na nagulat na sinsabi nito sa kanyang isip na ano daw ang balak gawin ni Nambung Mae. Nag-aangatan ng mga malilit na mga bato na lumaki ang mga mata ni Moyongbo nang makita niya si Nambung Mae na naglabas ng malakas na magkaibang enerhiya. Naipon na ni Nambung Mae ang enerhiya sa kanyang kamay na sinabi sa kanyang isip na noong huling ginamit daw niya ito, ang lahat ng kanyang panloob na ki ay naubos, ngunit ngayon, maaari na daw niya itong kontrolin. Mabilis na tumalon si Moyongbo sa ere, at naging tatlo ito na sinasabi na kung sa tingin daw ba nito ay hahayaan lang niya ito na gumamit ng ganitong walang pagtatanggol na pamamaraan. Umatake si Moyongbo ng 1,000 Violet Storm attacks na ang tatlong Moyongbo ay naglabas ng enerhiya na ibinato kay Nambung Mae. Nagulat si Nambung Il sa kanyang nakikita habang si Master Gui Myeondok ay pa-easy lang na kumakain ng popcorn na may salamin sa mata. Makikita ang anino ni Nambung Mae na lumiliwanag ang mga mata. Tuloy-tuloy pa rin sa pagbuo ng enerhiya niya sa kanyang kamay si Nambung Mae. Naiinis si Moyongbo nang makita niya na walang naging epekto ang ginawa niyang atake kay Nambung Mae na sinasabi sa kanyang isip na nagugulat na sinasabi na hindi nawala ang ginagawa niyang enerhiya. At nang nabuo na ang enerhiya ni Nambung Mae ay itinira na niya ang reverse transitioning kay Moyongbo. Sinabi ni Moyongbo sa kanyang isip na ito daw ay sasalubungin niya ng direkta. Gumamit si Moyongbo ng receding summer triple kick na nagsalubungan ang kanilang ginawang enerhiya. Sa lakas ng mga enerhiya ay nahihirapan na si Moyongbo na makikita sa kanyang muka sa sinag ng enerhiya sa kanya. Gayon din si Nambung Mae na nahihirapan sa salpukan ng kanilang enerhiya. Ilang saglit pa ay nawala na ang mga salpukan ng kanilang enerhiya at ang naiwan na lang ay ang makapal na usok. Makikita na nakahiga sa lupa si Nambung Mae at sa pagitan ng dalawa ay isang malaking butas sa lupa ang makikita. Nakahiga sa lupa si Moyongbo na sumusuka ng dugo na nakatingin sa langit at sinasabi niya na Big Brother. Flashback. Makikita si Moyongbo na nakahiga sa kahon at nahihirapan na naglalabasan ang ugat sa kanyang buong katawan. Sa kanyang tabi ay ang kanyang nakakabatang kapatid na sinasabi na bakit daw ang kanyang Big Brother ay naghihirap mula sa ki deviation. Umiiyak na sinasabi pa niya na hindi daw dapat ganito ang nangyari. Bilog ang buwan at makikita ang palasyo ng mga moyong at sa loob nito ay ang kapatid ni Moyongbo na sinasabi na nagugulat na hawak ang isang kwaderno na ito daw ba ang diary ng kanyang Big Brother. Binuksan niya ito at kanyang binasa at ayon dito na kinailangan daw niyang manatili mag-isa. Maaring nasa panganib ang kanyang nakababatang kapatid kung mananatili siyang malapit sa kanya. Dapat daw niyang solong pasanin lamang ang pasanin ng mataas na inaasahan ng kanyang ama dahil siya daw ang panganay na anak. Lumuluhan na binabasa ni Moyongbo ang diary ng kanyang Big Brother. Tuloy pa rin sa pagbabasa ito na ayon pa sa diary na dapat daw ay sa training lang siya nakatutok. Sa una, maayos ang mga bagay-bagay, ngunit nabangga daw siya sa pader ng paglago. Kung titigil na naman daw ang paglago niya gaya ng nakaraan, baka maapektuhan din ang nakababatang kapatid daw niya.
Seryosong binabasa ni Moyong B na ang nakalagay ay sa makatuwid. Upang masira ang pader na yon, kailangan daw niyang subukang makakuha ng tunay na karanasan. Gabi-gabi daw siyang lumalabas sa kanilang tirahan para hanapin ang kanyang makakalaban. Ang kanyang mga pandama ay naging mas matalas habang siya ay nakakuha ng higit na karanasan. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, sa tingin daw niya ay posible na matugunan ang inaasahan ng kanyang ama at maging ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Makikita ang imahe ni Moyong Bo na naglabas ng enerhiya. Nakikipaglaban pala ito sa isang tao. Nakasulat pa sa diary na nakapatay daw siya ng tao sa unang pagkakataon. Wala daw siyang pagpipilian dahil kasing husay niya ang kalaban. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Winasak daw niya ang pader at pagkatapos ay magkaroon ng isang tunay na karanasan kung saan ang kanyang buhay ay nasa linya. Lumiliwanag na sinuntok ni Moyong Bo ang malaking bato na nagawang nitong nabasag. Ayon pa sa diary na dapat daw ay matuwa na ang kanyang ama. Ngunit tama daw ba ang kanyang mga ginawang pagkilos? Pagkatapos daw ng pagyayaring yon, ay nakikita daw niya ang lalaking kanyang pinatay. Ito daw ay may muka na nagpapakita ng ekspresyon na hindi niya maintindihan at ito daw ay nakatingin lang sa kanya. Ngunit ang alam lang daw niya ay naiinis ito sa kanya. Ang gusto lang daw niya ay ang basagin ang pader. Nagmeditate si Moyong Bo at ito ay hindi makapag-concentrate na sinasabi na sa tuwing susubukan daw niya na kontrolin niya ang kanyang ki, mas malinaw niya raw itong nakikita. Pakiramdam niya daw ay meron sa kanyang looban na isang demonyo. Nabasag ang isang florera. Makikita si Moyong Bo na nangingitim na ang ilalim ng mga mata at nakaluhod na naglalabas ng enerhiyang kulay pula na humihingi ng paumanhin at siya daw ay patawarin na nito. Hindi niya rin daw ginusto ang nangyaring iyon. Parang ang mga meridian daw niya at ang key center niya ay lahat ay umiikot. Nakikiusap na si Moyong Bo na ito daw ay mawala na. Sinabi pa niya na mimiss niya na daw si Moyong B. Nakatalikod na sinasabi ni Moyong B sa kanyang sarili na hindi ko maisip na anong klaseng pasanin ang kanyang hinarap bilang panganay sa pamilya Moyong mag-isa. Naglalabas ng enerhiya si Moyong B na sinasabi niya sa kanyang isip na di ba sabi niya sa kanya na gusto niyang makihati sa pasanin niya? Paano daw niya aroganting naisip ang bagay na yon? Ito daw ay kasalanan niya. Naglabas ng enerhiya at hinawakan ng mahigpit ang talaarawan na naiinis at sinabi niya sa kanyang isip na dahil daw sa naging mahina siya, ay iniwan niyang mag-isa ang kanyang big brother. Kaya daw naman lahat ng ito ay nangyari. Sinabi pa niya na lahat daw talaga ng nangyari ay kasalanan niya. Makikita ang kanilang ama na seryoso na nakatungo. Biglang lumaki ang mga mata ng may mapakinggan na tumatawag sa kanya at nagtatakang sinabi niya na Moyong Bo. Nang makita niya sa harapan si Moyong B, biglang sinabi niya rito na ikaw pala yan B. Bakit daw siya andito? Sinabi niya sa kanyang tatay ng seryoso na ang kanyang big brother daw ay hindi namatay. Sinagot siya ng kanyang ama na ano daw ang kanyang ibig sabihin. Tumugon si Moyong B na hawak ang panali sa buhok at sinasabi nito na ang namatay daw ay siya, si Moyong B. Nakikiusap si Moyong B na ang sabihin daw niyang namatay ay siya, hindi ang kanyang big brother. Itinali ang kanyang buhok ng hawak niya kanina at sinabi nito na ang kanyang pangalan daw ay iiwan na niya. Itinali pala niya ang kanyang buhok na parang si Moyong Bo na naglabas ng enerhiya na sinasabi na simula daw ngayon, siya daw ay mabubuhay bilang si Moyong Bo imbes na si Moyong B. At dito na po nagtatapos ang ika-85 kabanata.